Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Kwentuhan sa Dilim. Ang video ngayon ay tumatalakay sa ilan sa mga pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Tuklasin natin ang 3 sa pinakakarumal-dumal na kaso ng pagpatay na hindi lamang ikinagulat ng bansa kundi naglantad din ng malalim na problema sa lipunan. Bago tayo magsimula, isang trigger warning. Ang mga kwentong ito ay nagsasangkot ng karahasan at nakakabahalang mga detalye. Pinapayuhan na huwag panoorin ng mga bata at mga madaling matakot. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng mga nakakatakot, nakakataka at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa 4 na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Noong 1991, ang Pilipinas ay naiwang gulat at balisa mula sa brutal na pagpatay sa pamilyang Visconde. Si Estrelita Visconde, ang kanyang 2 anak na babae, ay natagpuang marahas na ginahasa, pinahirapan at pagkatapos ay sinunog ng buhay sa loob ng kanilang sariling tahanan. Sa una, ang investigasyon ay nakatuon sa mga maliliit na kriminal. Ngunit bumagsak ang isang bomba nang ang ebidensya ay nagsangkot ng mga miyembro ng isang mayaman at may impluwensyang pamilya ng mga Webb, partikular na si Hubert Webb, na anak ng dating senador na si Freddie Webb. Ang mga sumunod na paglilitis at kontrobersya na nakapalibot sa massacre ng Visconde ay naglantad sa matingkad na hindi pagkakapantay-pantay sa sistema ng hustisya. Nagtaas ito ng mga tanong tungkol sa kayamanan, kapangyarihan, at kung gaano kalayo ang maaaring gawin ng mga tao upang protektahan ang pribilehiyong dala ng kasikatan at kapangyarihan. Ang mga pagpatay sa Visconde ay nanatiling hindi nalutas sa loob ng halos 4 na taon, hanggang sa ang nakasaksi na si Jessica Alfaro, isang dating adik sa droga ayon na rin sa kanyang sariling pag-amin, ay lumantad noong April 28, 1995 upang bigyang liwanag ang massacre. Idinawit ni Alfaro ang mga anak ng mayayaman at kilalang pamilya, kabilang sina Hubert Webb, Antonio Lejano II, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Joey Fillard at Artemio Ventura. Idinawit din niya ang pulis na si Gerardo Biong bilang accessory at sinabing isa siya sa tumulong upang sirain ang mga ebidensya laban sa mga akusado. Noong January 6, 2000, ibinaba ni Judge Tolentino ang kanyang desisyon na natagpuan sila Hubert Webb, Peter Estrada, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Antonio Lejano II at Miguel Rodriguez na nagkasala na walang pagdududa sa krimen ng panggagahasa na may pagpatay. Sila ay nasintensyahan ng reklusyon perpetua at iniutos bayaran ang pamilyang Visconde ng 3 milyong piso para sa danyos. 2 sa mga akusado ang nanatiling takas sa batas, sina Joey Fillard at Artemio Ventura. Ang dating Parañaque policeman na si Gerardo Biong ay napatunayang nagkasala bilang accessory to the crime para sa pagsunog ng mga bedsheet at pakikialam sa iba pang ebidensya sa krimen.
Siya ay nasintensyahan ng 11 taon sa bilangguan. Ngunit noong December 14, 2010, binaligtad ng Korte Suprema ang naunang hatol ng mababang hukuman at Court of Appeals at pinawalang sala ang 7 sa 9 na akusado, kabilang si Hubert Webb na natuklasan na nabigo ang prosekusyon na patunayan na ang akusado ay nagkasala ng walang pagdududa. Noong June 28, 1993, sila Eileen Sarmienta at Alan Gomez, parehong estudyante ng Universidad ng Pilipinas sa Los Baños, ay dinukot ng mga tauhan ng alkalde ng Calauan na si Antonio Sanchez at pinilit na sumakay sa isang puting van. Dinala si Sarmienta sa silid ni Sanchez at naiwan si Gomez na binugbog ng mga tauhan ni Mayor. Si Aurelio Centano, na kalaunan ay naging star witness, ay naglahad kung paano ginahasa, itinali at binugbog ng Mayor si Eileen. Kalaunan, dinala sina Eileen at Alan sa Calauan, sakay ng puting van na sinundan ng ambulansya. Si Alan ay walang awang binaril at pagkatapos ay ginahasa ng grupo ng mga tauhan ni Sanchez si Eileen. Sa kabila ng pagsusumamo ni Eileen para sa kanyang buhay, binusalan siya at binaril sa ulo. Ang kanyang katawan na may mga nakakamatay na tama ng baril at iba pang senyales ng pang-aabuso ay iniwan sa loob ng puting van kung saan siya natagpuan ng mga otoridad at ng kanyang ina na si Maria Clara Sarmienta. Kalaunan ay sumuko ang 2 lalaki sa himpilan ng pulisya kung saan kinilala nila ang kanilang sarili bilang mga tauhan ni Mayor Sanchez. Tahasang itinuro din nila si Sanchez bilang utak ng panggagahasa kay Eileen at pagpatay sa 2 biktima. Noong March 14, 1995, tinapos ni Pasig Judge Harriet Demetrio ang 16 na buwang paglilitis sa pagpatay kay Sarmienta at Gomez at natuklasan na si Calauan Mayor Antonio Sanchez at ilang kanyang mga tauhan ay nagkasala ng panggagahasa at pagpatay kay Sarmienta at pagpatay naman kay Gomez. Inilarawan ni Judge Demetrio sa kanyang 132 pahinang desisyon na ang krimen ay isang plot na pinagplanuhan sa impyerno. Noong March 27, 2021, idiniklara si Mayor Sanchez na dead on arrival sa New Bilibid Prison Hospital. Hindi pa rin alam ang sanhi ng kanyang kamatayan. Siya ay 72 taong gulang. Ang pagkamatay ni Christine Dacera ay naganap sa mga unang oras ng araw ng bagong taon ng 2021. Si Dacera, isang 23 taong gulang na flight attendant, ay natagpuang walang malay sa isang bathtub sa City Garden Grand Hotel sa Makati. Noong December 31, 2020, mga bandang 11:37 ng gabi, hiniling ni Dacera sa kanyang ina na gusto niyang ipagdiwang ang bagong taon kasama ang kanyang mga katrabaho sa City Garden Grand Hotel sa Makati. Ayon sa mga opisyal mula sa Makati Police Station, ang timestamp na CCTV footage na nakuha mula sa umaga ng pagkamatay ni Dacera ay nagpapahiwatig na ang babae at ilang mga sospek ay magkakasama na nagdiwang ng bagong taon, ilang oras bago naganap ang insidente. 2 sa mga kaibigan ni Dacera na lumabas sa footage ang nagsabi na sila ay mga bakla at hindi gagawa ng anumang pinsala sa kanya. Sa bandang tanghali noong January 1,
natagpuan ang bangkay ni Dacera sa isang bathtub sa room 2207 ng City Garden Grand Hotel. Ayon sa pulisya, maraming mga pasa ang natagpuan sa katawan ni Christine at may mga indikasyon na inabuso si Dacera. Una nang iniulat ng pulisya ang kanyang kaso bilang isang rape-slay. Ngunit ayon sa ulat ng autopsy na isinagawa ni Police Major Michael Nick Sarmiento, namatay si Dacera dahil sa ruptured aortic aneurysm. Sinabi ng pulisya na ang sanhi ng kamatayan ay maaaring natural. Gayunpaman, ang mga sugat sa kanyang mga hita, contusion sa kanyang mga tuhod, at mga gasgas na natagpuan sa katawan ni Dacera at ang mga lacerations at body fluids ay natagpuan din sa kanyang katawan na nagpapahiwatig na mayroong intercourse bago ang kamatayan ni Dacera. Noong January 5, 2021, kasunod ng pagkakakilanlan ng ilan sa mga sospek, idineklara ng Philippine National Police na nalutas na ang kaso ni Dacera sa kabila ng malawakang paniniwala ng kakulangan ng ebidensya at maling investigasyon. Noong January 27, 2021, naglabas ang PNP ng isang medico-legal na ulat na nagsasaad na namatay si Dacera dahil sa natural na paraan. Partikular na ang sinasabing aortic aneurysm na nag-aalis ng homicide. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ng pamilya ni Dacera ang mga resulta. Noong April 23, 2021, ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang mga kasong panggagahasa at homicide na isinampal laban sa 11 respondents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong February 7, 2022, lahat ng kaugnay na kaso laban sa mga respondents, ang ina ni Dacera na si Sharon, ang mga abogado na magkabilang partido, at ang medical legal officer ng Philippine National Police na si Police Major Michael Nick Sarmiento, ayon sa pagkakabanggit ay lahat na na-dismiss. Ilan lamang ito sa maraming kalunos-lunos na pagpatay na sa kasamaang palad ay minarkahan ang kasaysayan ng Pilipinas. Bagamat nakakagambala ang mga kasong ito, nagsisilbi rin silang mga paalala ng paglaban para sa hustisya at ang pangangailangan para sa isang malakas at pantay na sistemang legal. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.